Sa isang maliit na bayan sa Agusan del Sur, may isang batang nangangarap. Sa bawat talbog ng bola sa sementadong court, may kasabay itong pag-asang balang araw, mababago niya ang buhay ng kanyang pamilya. Ang batang iyon ay si Renegert Butterbot. Ngunit paano nga ba nagsimula ang kwento ng isang batang mula sa kahirapan na naging isa sa pinakamaliwanag na pag-asa ng Philippine basketball? My name is Renegert Butterbunya. I'm from Davao City and ang sports ko ay basketball secondary. Sa bayan ng Talagocan, kilala siya ng marami bilang Bobet. Isa siya sa 7 magkakapatid. Hindi marangya ang kanilang buhay. Araw-araw, nagsisikap ang kanyang mga magulang upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng pagsubok, may isang bagay na hindi kailanman nawala kay Bobet. Ang kanyang pangarap. Hindi man mamahalin ang kanyang sapatos, hindi man moderno ang kanyang pinaglalaro ang court. Ngunit ang kanyang determinasyon ay higit pa sa sapat. Habang lumalaki, mas lalong nahasa ang kanyang talento. Ang simpleng batang nangangarap noon ay nagsimulang mapansin. Sunod-sunod ang kanyang tagumpay. Naging bahagi siya ng Ateneo de Davao. Naging kampiyon. Naging MVP. Naging kinatawan ng bansa. At sa bawat tropeyong kanyang natatanggap, iisa lamang ang nasa isip niya. Para ito sa pamilya ko. Wait, this is my idol. Noong 2026, tila mas lalong lumiliwanan ang kanyang kinabukasan. Naghihintay ang mas malaking entablado, ang UAAP, ang Ateneo Blue Eagles. Ang mga pangarap na minsan tila napakalayo ay abot kamay na sana. Para sa kanyang pamilya, para sa kanyang bayan, para sa kanyang sarili. Malapit na sana. Ngunit minsan, hindi sapat ang sipag. Hindi sapat ang talento. Hindi sapat kahit ang pinakamalalaking pangarap. Ngayong Hunyo 2026, isang trahedya ang lumanig sa buong komunidad ng basketball. Sa edad na 19, biglang natapos ang paglalakbay ni Rene Butterbot. Ang 2 basketball player ng Ateneo Blue Eagles matapos malunod sa kanilang team building activity sa Aurora. Hustisya ang sigaw ng ina ng isang nasawing player sa insidente. Masakit! Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Isang pangarap ang naputol. Isang buhay ang nawala. Isang pamilya ang nagluksa. Wala na. Wala na. Yung batang mahirap. Laki sa hirap na nangangarap lang. Nangangarap na silang para sa kanya, pati din sa amin. Nabura lahat yun. Nabura lahat. Ngunit ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi kung gaano siya katagal na buhay, kundi kung gaano karaming buhay ang kanyang naantig. At isa sa maikling panahon na ipinagkaloob sa kanya. Naging inspirasyon si Bobet sa libu-libong kabataang Pilipino. Patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Patunay na ang isang simpleng pangarap ay kanyang mabigay ng pag-asa sa marami.
Ang message ko lang sa kanila is work hard lang palagi. Goal nyo palagi maging champion. Wag kayong wag kayong magtamad-tamad, mag-practice kayo kung gusto nyo mag-champion. Mag-practice kayo. Hindi yan binibigay, kinukuha yan. Maaring hindi natin siya nakikitang maglaro muli. Ngunit sa bawat batang nangangarap sa isang simpleng court, sa bawat kabataang lumalaban para sa pamilya, sa bawat pusong hindi sumusuko, nanatiling buhay ang alaala ni Rene Paterbonia, ang batang minsang nangarap at ang pangarap na hindi kailanman mamamatay. Ang kanyang laro ay natapos na, ngunit ang kanyang inspirasyon ay mananatili.